Hindi nagulat si Killua na makita niya ang sitwasyong dinatnan nila sa palasyo. Sabi ko na eh. Yun ang nasa isip niya. Ang mismong imposibleng pangyayaring hindi nila nahulaan na pwedeng mangyari ang nandoon. Hindi nila maramdaman ang N ni Pito at nakaabang si Yupi sa unang palapag sa sentrong hagdan. Sa kabila ng pagharap nila sa ganung sitwasyon na talaga namang nakakagulat, nanatiling kalmado si Killua dahil sa mga karanasan niya bilang dating assassin. Sino ba mga ito? Saan sila nanggaling? Hindi lang silang nagulat. Pati si Yupi, hindi niya naintindihan ang nangyayari. Itinigil niya kagad ang lahat ng tumatakbo sa isip niya. Isa akong pananggalang. Poprotektahan ko ang hari gamit ang sarili kong katawan. Sa lahat ng mga maharlikang gwardya, si Yupi lang ang likha mula sa pinaghalong magical beast at hindi lang mga tao. Siguro yun mismong dahilan at hindi siya makasarili tulad ng dalawang kasamahan niya at ito rin na nagbibigay sa kanyang lakas. Nang magbagong anyo si Yupi at humarap sa kanila na handa ng lumaban, tumigil agad sa paggalaw si Shoot. Subalit, hindi niya ginawa yun dahil sa anumang kahinaan o takot tulad ng nakagawian niya. Kapag lumapit pa ako sa kanya, sigurado magiging hudyat yun ang pag-atake niya. At malaki ang posibilidad na matamaan ang ataking yun sina Knuckle at Melioron na invisible ngayon sa harap ko. Para ito ng atensyon ni Yupi sa kanya, sinimulan niyang paggalawin ang hawla at mga lumulutang na kamay niya ng dahan-dahan. At sa puntong yun na tumama, Alam ko to. Dragon Dive ni Lolo. Siya pala yung kakilala ni Tatang. si Killua lang ang nakaunawa sa nangyayari, pero natigilan pa rin siya ng ilang segundo. Yung ibang walang alam, mas nagulat at hindi agad nakakilos. Dalawa lang sa kanilang lahat ang hindi natinag sa nangyari. At nanatiling nakafocus sa kalaban, sina Gon at Yupi. Hindi! Nasisiraan na ba siya? Uy, hindi si Yupi ang kalaban mo. Teka, para yatang... Nahuli ng konti si Killua, pero naunawaan rin niya agad habang yung iba sa kapalang nakahabol. Loko talaga siya. Sa kabila ng lahat, nagawa niya pa rin maisip yun pagdating sa mga kabaliwan ng bilis niya. Isa sa 1,000,000. Sa isa sa loob ng 1,000,000 tsansa na matamaan sila Melioron at Knuckle ng mga Dragonlance habang aktibo ang accomplice at namatay, mapapawalang bisa ba nito ang ability at maaari na silang makita ng iba? O dahil hindi na makakahinga uli si Melioron, maranatili bang aktibo ang Nen ability, lalong lalakas at maaagnas na lang ang mga katawan nila nang walang nakakakita? Walang makakapagbigay ng kasagutan. Kung yung pangalawang posibilidad ang mangyayari, walang paraan para malaman kung talagang ang patay na sila o nananatili pang buhay. Nangangahulugan lang na sa isa sa loob ng 1,000,000 na posibilidad na ito, iba na ang kailangan makipaglaban kay Yupi. Ako ang dapat gumawa niyan eh. Gon! Walang mali sa ginawa ni Shoot. Maging ako, huli na nang maisip ko yun at hindi na ako agad nakagalaw. Shoot, huwag mong sisihin ang sarili mo. Sikapin mo makabawi, huwag kang panghinaan ng loob. Kung sinagun at Killua na ang lalaban kay Yupi, sa'yo na si Pito. Pero hindi panghihina ng loob ang biglang naramdaman ni Shoot noong mga oras na yon, kundi isang emosyon na masasabing kabaligtaran pa nga. Gon! 'Yon! 'Gusto kong ipagsigawan sa buong mundo. 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 'Yon! 'Gusto kong ipag
Yan si Gon! Wala pa siya halos sa kalahati ng edad ko. Pero utang ko na sa kanya ang buhay ko. Simulat sa pool, palagi na lang akong umiiwas sa panganib at ayoko makipagsapalaran. Ikinulong ko ang sarili ko sa isang hawla para walang makapanakit sa akin. Para hindi ako mabigyan ng pagkakataon na sumugal at magkamali pa. Kinasuklaman ko ang ugali kong yun. Pero hindi ko pa rin nagawang magbago. Mga kaibigan, pati mga guro, tinulungan ako malampasan yun. Pero hindi ako nakinig. Pinili kong isipin na yun ang gagawin ng tunay na malakas. Pero... isang batang hamak na mas mahina pa ang nakagising sa akin. Ang nagtagumpay sa pagwasak ng hawla ko. Totoong nakagawian na ni Shoot na magpakatuwag at umiwas sa mga pagkakataong makakasubok sa katatagan ng isipan niya. Pero malalampas ang puto. Para pasalamatan ka! Kahit si Shoot mismo, hindi na malayan na ang malaking pagbabago ng pananaw niya sa gitna ng isang lubhang mapanganib na sitwasyon ang siya ring magpapaangat sa tunay niyang potensyal. Ganyan nga. Sinakalat Melioron! Buwas na! Ano yun? Sino sa kanilang sumuntok sa akin ngayon lang? Bakit wala akong nakita? Baril ba yun? Ganun ba sila kabilis? Maun ka sa utang ngayon! Simulan na! Bago dumating ang araw na ito, inalabunan nila kung gagana ang ability ni Knuckle na baon sa utak habang nasa ilalim siya ng ability ni Melioron na Accomplice. Habang aktibo ang ability ni Melioron na Accomplice, hindi makikita at mararamdaman ni Yuppie si Pat Flynn. At dahil hindi naiintindihan ni Yuppie ang nangyari, panandali ang nawala ang atensyon niya sa mga kalaban sa harap niya, pero hindi niya rin hinayaang magtagal yon. Wala akong nararamdamang pinsala o pagkakaiba. Ibig sabihin, hindi yun importante! Hanggang sa puntong yun, umaayon pa rin sa inaasahan ng mga hunter ang lahat. Kaya lang, wala nang ibang nagawa si Knuckle pagkatapos niya makatama sa kalaban kundi ang manginig sa pagkabigla. Imposible! Hindi ko makita ang hangganan ng aura niya. Pagkatapos na mahigit 5,000 laban, may sapat na karanasan at likas na kaalaman na si Knuckle para masukat ang lakas ng kalaban sa pamamagitan ng halaga nito sa mga numero. Kaya naman, hindi kakaiba na magkaroon ng kalaban na higit na mas malakas sa lahat ng iba niyang nakaharap. Sa kabila ng dami ng nakaharap niya, wala pa rin sa lahat ng 5,000 laban na yon na may lakas na maiyahalin tulad sa kapangyarihang nasasaksihan niya ngayon sa harap niya. Tila isang halimaw na walang hangganan ng dumataloy na aura. 5 beses na lakas ni Master? 10 beses? O higit pa doon? Hindi ko masabi. Wala pa siyang naranasang ganito noon. Kahit nasabihin pa natin, mga 10 beses ang lakas niya kay Master, na may orang nagkakahalagang 700,000.
Gaano katagal na oras ang kailangan bago siya maubusan? Kamahalan! At yun na ang oras na tinamaan ng mga hunter sa loob ng palasyo ng buong puwersa ng maitim na aura ni Pito. At hindi nakaligtaan ni Yupi ang pagtigil nilang lahat. Dahil walang pakpak si Pito, wala siyang ibang magawa kundi magpahulog at maghintay na tumama sa lupa mga paa niya. Masasabing sinuwerte siya at ganun ang nangyari. Kung nabigyan siya ng iba pang pagpipilian sa sitwasyon, maaaring sumugod din siya sa alam niyang kinaroroonan ng hari na siyang pinakalikas na reaksyon na isang maharlikang gwardya sa ganitong pagkakataon. At kung ganun nga, malamang nalimutan niya rin gumamit ng N sa labis na pagkataranta. Kaya naman, Kwarto ng panauhin, ikalawang palapag, kanlurang tore. Kasama ng kamahalan ng babaeng nakapikit ang mga mata. Gumagamit din sila ng N para mahanap ang hari. doon na lubusang naunawaan ni Pito kung gaano talaga kaseryoso ang hinaharap nilang sitwasyon at kung ano ang kinakailangang gawin. Agad siyang yumuko tulad ng pinagmulan niyang nilalang na apat ang paa. Pinipo ng tensyon sa kanyang mga binti hanggang sa magmistulang bakal ito sa tigas, hanggang sa maging doble ang laki nito nung panahong una niyang nakita at inatake si Kite. Para makarating sa hari at maunahan ng paparating na kalaban. Pero bago pa man siya makarating doon, isang negatibong enerhiyang napakalakas na nagmumula sa kanyang paroroonan ang sumalubong sa kanya. Sa sobrang bigat nito, muntik na niyang pagsisihan ang biglang paglapit niya rito. Ora ito. Ng hari. Walang kahit konting pagpipigil ang orang nadama niyang yon, kaya naman madali niyang nabasa at naramdaman ang kalagayan ng isipan ng hari. At dahil na rin sa mga natanggap niyang emosyong yon, nalaman niyang mas malala pa pala ang sitwasyon kaysa sa una niyang inakala. Maaaring nangyari na ang mas malala pa sa malala. Ang sentrong hagdan, gumibana.
Gumalaw ang hari sa unang pagkakataon mula nang dumating ang mga bisita niya. Para bang nanatili pa rin nakahinto ang panahon para sa ibang nandun. Maging ang dalawang asasin na nang himasok sa palasyo upang bawian ng buhay ang hari, hindi nakagalaw at nakahinga sa nakita. Una, dahil sa babaeng nasugatan at walang malay, at dahil sa kakaibang ikinikilos ng nakakatakot na nilalang na bumubuhat sa katawan niya. Hindi may pagkakailang puno ito ng pag-iingat at pagmamahal. Wala nang iba pa. Pito, Apa, Biglang nagbalik sa normal ang mukha ng hari. Pero dahil dito, lalo nang nag-alala si Pito. pagalingin mo si Komugi. Umaasa ako sa'yo. Ang dalawang veterano na natiling nakaantabay, nanonood lang at malumani na naghihintay sa mga kalaban nila bilang tanda ng respeto. Isang malinaw na pagpapahiwatig ng pagmamahal para sa isang kapwa may buhay. Alam nilang lalabag sa sarili nilang layunin ang paglapastangan dito. Isang bagay na hindi makatao. Parang ibang-iba yata ito sa inakala kong dadatnan ko rito. Hindi na nakakagulat na masabi ni Zeno ang bagay na yon. Sa katunayan, ganun din ang nararamdaman ni Netero. Huwag tayo rito. Sa ibang lugar na lang natin gawin. Sa pagkakaintindi ko mungkahi ko, magiging pabor din sa inyo yung dalawa. Hindi birong halaga ang ibinayad ni Netero para upahan si Zeno na tulungan siyang ilayo ang hari sa mga maharlikang gwardya. Wala siyang dahilan para tumanggi. Ang problema, Tama. hindi na niya matanggal ang pakiramdam na nawalan na siya ng pagpupursiging lumaban. Dr. Blythe. Pagkatapos ng maging aktibo ang ability ni Pito, naisip agad ng dalawang hunter na isang malaking pagkakamali ang ginawa nilang pagbaba ng depensa. Nagawa ng hari na dumaan sa pagitan nila. Sa mga oras na yon, ikinapahamak na sana nila ang nangyaring yon. Walang kaduda-dudang, isang nakapangingilabot na halimaw ang kalaban nila.